Hello everyone! Welcome back to Mommy Love Vlog channel. Okay guys, in this video naman is tatalakayin natin at i-share ko po sa inyo ano-ano nga po ba yung mga benepisyo na maaari mong matanggap kapag ikaw ay nagtrabaho bilang domestic helper dito sa Hong Kong. So guys, marami po sa ating mga kababayan ang nagnanais na makapunta dito sa Hong Kong dahil alam nila na maraming magagandang benepisyo na kanilang matatanggap bukod sa malaki ang sahod dito sa Hong Kong. So ano-ano nga po ba yung mga benepisyo na maaari mong matanggap bilang isang domestic helper kung ikaw ay nandito? Ayan, so una-una, number one is salary. Yung sahod, syempre. Dito yung magandang, may mga domestic helper na nakakatanggap ng magandang benepisyo. At ito po yung bansang may pinakamataas na nagpapasahod sa mga domestic helper within Asia, bukod sa Canada, and then iba't iba pang Europe countries. So, yun guys sa salary. So, as of now, year 2023, effective October 28, ngayong buwan, is tumaas na naman ang sahod. So, buwan-buwan pong tumataas ang sahod dito sa Hong Kong. So, napakaganda guys. Tinataas po nila ng almost, yes, $100, something like that. So, ang sahod po dito is 4,870 na. Okay, yan po yung unang benepisyo na maaari mong matanggap bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. And then, ang pangalawa po is food allowance. So, bukod sa food allowance, bukod sa salary is meron tayong food allowance na matatanggap na separate po ito sa ating sahod. So, hindi po nila ini-include sa sahod ang food allowance. Himulay po ito. Kung ikaw man ay isang stay out na helper is ibibigay po ng amo mo iyon. Aside from, separate din po yung bayad ng bahay kung ikaw ay stay out at hindi nakatira sa pamamahay ng amo. And then, pangatlo guys is ito yung weekly rest day. Ito po yung Sundays, day off. O kaya kung anong araw po yung usapan ninyo na pwede kang palabasin ng amo mo within 1 week, meron ka pong isang rest day na pahinga. And tutuisin guys, 24 hours po yung ating rest days. But, binibigyan tayo ng curfew. Bakit nga ba binibigyan ng curfew yung mga employer ang kanilang mga katulong? So, for the safety na rin guys, na syempre ayaw nilang mapahamak kayo sa labas. And then, ayaw nilang mag-stay kayo lampas sa alas 10 kung ganyan mga curfew niyo dahil syempre kapag gabi na, kailangan umuwi na rin kayo. Kailangan na rin natin ng rest dahil kinabukasan, magtatrabaho na naman po tayo. And then, may mga amo naman na sobrang aga ng curfew nila. Meron pa yung nabalitaan ko na 8 o'clock curfew na. And then, naranasan ko din yan sa una kong amo. 8 o'clock palang curfew ko na. So, nagmamadali talaga akong umuwi noon. So, kung maaari guys, kung mag-apply kayo and for the interview is, kailangan malaman nyo yung oras ng curfew ninyo and then para alam din nyo yung day off ninyo is preferably natin dahil Sunday ang ating gusto nating day off dahil maraming Pilipina at masaya ang mag-day off ng Sundays. And syempre malungkot naman ang day off ng weekdays, di ba? Wala kang kasabay na katulong o helper sa labas na nagde-day off, lonely ka. Yan, so importante yan guys. And then guys, dito naman tayo sa number 4, statutory holidays. So bukod po sa linggo na ating pahinga is meron tayong statutory holidays o to yung mga public holidays. Yes. So, within this year, next 2024 is nadagdagan na naman po ng isa. Every 2 years, dumadagdag po ng isang statutory holiday ang mga domestic helper hanggang 2030. At mabuo ito na 17 statutory holidays. So, yan guys ha, napakasaya. And marami tayong i-rest day syempre. And then ating statutory holidays, kung hindi man ito binibigay ng amo for more than 3 months na kayo sa amo nyo is kailangan bayaran niya kayo syempre. Meron kayong compensation. Hindi po yun libre dahil public holidays po iyon na mandatory na kailangan mong ilabas. But for the first timers po na mga DH or domestic helpers, kung wala pa po silang 3 months, hindi pa po kayo makakapag-avail ng statutory holidays. Dahil yun po yung nasa contract. Ayan. Dapat kailangan makapag-stay muna kayo ng 3 months para ma-avail nyo po yung statutory holidays kung kayo po ay baguhan dito sa Hong Kong as domestic helper. Okay guys, so meron din tayong free medical assistance. So sa medical assistance kapag po tayo nagkasakit is binabayaran po yan ng amo. Hindi po tayo ang magbabayad para sa ating free medical assistance. Like for example, nagkasakit tayo, no? Ang pagpapa-check up, ang gamot, lahat po is nasa amo po. Sila po yung magbabayad. At syempre, yung
insurance sa medical ninyo. Sila po. And may mga amo na ayaw nilang papuntahin like sa Macau na mag-stay po doon ng kanilang holiday dahil syempre hindi covered ng kanilang insurance. So may mga ganyan guys na instances sa mga amo. Okay, number 6 naman is repatriation of the domestic helpers remains in case of death. Ito guys, kapag halimbawa accident na namatay yung helper. So ito yung employer na siya yung mag-shoulder sa libing and then expenses hanggang maibiyahe po yung mga labi ng katulong sa Pilipinas. So kinokontak po nila ang embassy ng Pilipinas. So yan guys. And then free airfare. Ito po yung libreng ticket pauwi at pabalik ng Hong Kong kung tayo ay nagbabakasyon, and then pamasahe hanggang sa ating province. Libre po yan sa employer po yan. Hindi po yan sino-shoulder ng domestic helper yung ticket mo pa uwi or pabalik man dito sa Hong Kong. So, yan guys, napakaganda guys ha. And then, kapag naman yung, kahit na terminated ka guys, tinerminate ka, babayaran pa rin po ng amo ang inyong ticket. So, yun. And then, like, number 1918 is paid annual leaves. So, yearly tayo, meron tayong annual leave guys na 1 week. So, yun guys, and binabayaran din ng amo yan, ang ating annual leave. So 12 months, meron tayong 7 days, and then sa 2 years, after contract is 14 days. So, 2 weeks. Depende sa length ng stay ng years ninyo, dumadagdag po ang annual leave yan. 2 years is 14, and then 3 years, 4 years, nadadagdagan po yan, nag-i-increase po yan. And then last po is meron po tayong free accommodation. So yan guys free accommodation, ito po yung sa ating sa pagtira sa ating amo sa kanyang bahay. So hindi tayo ang magbabayad ng kuryente, ng tubig, at yung pag-consume natin ng mga at paggamit natin ng appliances. Yan. And then may mga amo naman na nililibre na nila yung mga katulong nila ng wifi, and then provided pa nila ang kanilang cellphone. So yun guys, yung mga ganyan accommodation. And of course, kapag ikaw ay stay out, amo po ang magbabayad sa iyong boarding house. Sila po ang mag-shoulder ng boarding house fee ninyo, and then yun kasama ang food allowance. Okay guys, so ito ang pang last is ito yung long-term service. Ayan. Speaking of long-term service is, na-avail po natin yan pagkatapos makalipas ng 5 taon. So, meron po tayong calculation dyan for long-term service kapag tayo ay nagtagal sa ating amo. Ito po yung total 3/4. 3/4 po ng ating sahod sa isang buwan. Ayan. And times po kung ilang taon kayong nagsilbi sa inyong amo. So, the more na matagal po kayo sa inyong amo is malaki yung long service na inyong matatanggap. So, yun guys, ang napakaganda. And then, ang domestic helper po is, yes, yun, 5 years. And then, hindi po siya dapat nate-terminate. Hindi po siya, dire-diretso po yung service niya sa amo. Okay? And then, guys, nga pala, may mga amo na mautak. Kasi after 4 years pa lang, determinate na nila. Kasi may mga amo talaga na walang konsensya. Maganda naman yung performance mo, pero tine-terminate ka after 4 months kasi nga ayaw nilang magbayad ng long-term service. So yun guys, yung mga 10 taon, yung 10 mga benepisyo na pwede mong ma-avail bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. And then guys, isi-share ko pa pala, pwedeng makatanggap pa rin ng long-term service ang isang domestic helper kapag siya po ay aksidenteng nagkasakit. Dahil kailangan na niya umuwi ng Pilipinas, is kailangan niya ng care ng kanyang pamilya. And yun po, and yes, sa kanyang health may problem. So, hindi po yun kailangan pinuputol or dinedenay ng amo. Kailangan ibigay pa rin niya dahil may excuse naman po yung pag-terminate mo sa sarili mo dahil nagkasakit ka. And of course, yung 65 years or higher, yung taon mo na. 65 years, kailangan mo nang umuwi sa Pilipinas. Kailangan pong ibigay ng amo ang iyong long-term service. And of course, kapag aksidente na namatay, or yes, death,
of domestic helper. So yun guys, during the service. Yan. So, habang nag-work ka is naka-reach ka na ng 5 years and more, and then aksidente ka, namatay ka, ayun. Kailangan pa rin ibigay ng amo ang iyong long-term service. So yun guys, yung 10 benepisyo na aking na-share, and nabasa ko lang din. So gusto kong i-share dito sa inyo ang mga 10 benepisyo na kailangan mong alam, na kailangan malaman mo. Yan, kapag nandito ko pa sa Hong Kong at isa kang domestic helper. And okay guys, sana nakadagdag po ng ideas at information itong i-share kong video for today. And give me a thumbs up, like, and comment to the comment section below, at subscribe po ako para makagawa po ulit ako ng mga video na kagaya na ito. Lalo na po sa mga first timer domestic helper na papunta pa lang dito sa Hong Kong. Kung may katanungan po kayo, mag-comment lamang po kayo, at susubukan ko pong sagutin sa abot ng aking makakaya ang inyong mga tanong. Ako po ulit si Mami La Vlog. Thank you sa panonood, at sana patuloy po ninyo akong supportahan sa mga videos ko pong i-upload soon. Maraming salamat, at mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye!